Nagsimula po kasi yan pong last generation theology dito po sa aklat na isinulat ni M.L. Andreasen na pamagat is the Sanctuary Service. Alam po ninyo, ang sabi po sa aklat na ito mga kapatid, sa page 113, sabi dito, in the last generation, God will stand vindicated. In the remnant, Satan will meet his defeat. Ngayon po, ang akin pong topic sa gabi na ito, mga kapatid at mga kaibigan, is Jesus wins, no? Yung the final onslaught. Bago ako maglumaon at ipakita yung pong view ng Seventh-day Adventist tungkol po sa pagkapanalo ni Kristo doon sa cross, ay gusto ko po munang ipakita yung pong view noon pong tinatawag natin na last generation theology, no? Ano ba yung view ng last generation theology? And by the way, ano ba yung last generation theology? Sa loob po kasi ng Seventh-day Adventist Church, mayroon pong grupo o nabuong grupo na humahawak dito sa last generation theology. Na kung saan, sa kanilang paniniwala, yun pong last generation of people, no? Sila yung pong gagamiting instrumento to defeat Satan. Pero mga kapatid, yan pong turo o yun pong theology ng last generation theology ay hindi po pinanghahawakan ng Seventh-day Adventist sa kabuuan. Nagsimula po kasi yan pong last generation theology dito po sa aklat na isinulat ni M.L. Andreasen na pamagat is the Sanctuary Service. Alam po ninyo, ang sabi po sa aklat na ito mga kapatid, sa page 113, sabi dito, in the last generation, God will stand vindicated. In the remnant, Satan will meet his defeat. No? Yun pong defeat o yung pagkatalo ni Satan ay malalasa o matitikman lang niya o malalasap lang niya doon sa huling araw. Kapag tinalo na siya ng last generation of people. Ang sabi pa niya ay ganito, through the last generation of saints, God stands finally vindicated. Through them, He defeats Satan and wins His case. Kapag pinag-aralan po ninyo at binasa ninyo ang aklat na Sanctuary Service, malimit ninyong maririnig o mababasa yung salitang vindicated. No? God is vindicated, God's vindication, yung vindication ng last generation of people o ng saints, mahalaga yan. Now, kung bibigyan pa ako ng isa pang pagkakataon muli, no, pahihintulutan ng Diyos, ay ako po ay willing na mag-share ano ba yung view ng Seventh-day Adventist dito sa vindication, no, yung vindication of God. Pwede ko rin po itong i-discuss at paano naging iba yung view ng last generation theology and Seventh-day Adventist mainstream. Ano yung pinagkaiba nila dito sa vindication? For now, ang akin pong gagawin is gusto ko pong ipakita muna sa inyo yun pong ano yung view ng last generation theology in contrast doon sa mainstream Adventism. Now, ang sabi dito sa page 113 ulit, tignan po ninyo ito mga kapatid. It is necessary, kailangan daw, no? It is necessary for God to produce at least one man who has kept the law. In the absence of such a man, God loses, Satan wins. No? Ang sabi ng last generation theology proponents o yung mga proponents ng last generation theology, lalo tigit si M.L. Andreasen, kapag hindi nakapag-produce yung Diyos na may isang tao na talagang sumunod, no? Kaya nga po malimitin yung maririnig sa kanila, kailangan maging perfect, kailangan maging sinless, no? Kailangan nilang sumunod perfectly sa Ten Commandments kasi pag hindi, ang condition is panalo si Satan, talo yung Diyos. And by the way, lagi nilang sinasabi nung i-expose namin ito, no? Ang sabi nila, hindi, talo ang Diyos sa buhay mo. Talo ang Diyos sa buhay mo, si Satan ang panalo sa buhay mo.
Alam niyo mga kapatid, hindi ganun kasimple ito. Hindi ganun kasimple. Kundi sa labanan ng mabuti at masama, sa tinatawag ng Seventh-day Adventist ng Great Controversy, pag hindi nakapag-produce ang Diyos, talo ang Diyos, panalo si Satan. Sa Great Controversy mismo, sa labanan ng mabuti at masama, no? God loses, Satan wins. No. Ano ba ibig sabihin ng Great Controversy, no? Pinakamabilis na paliwanag. Ang Great Controversy, mga kapatid, ito po ay labanan sa pagitan ng mabuti at masama, sa pagitan ng Diyos at sa pagitan ni Satanas. Ang tanong, nasan yung tao? Ang tao ay nasa gitna ng labanan, sila ay naiipit sa dalawang puwersa. Kaya nga, ano ang dapat natin gawin? Tayo ba ay dapat pumili sa Diyos o tayo ay dapat pumili sa kaaway? Kanino ba tayo magpapasakop? Sa Diyos o tayo magpapasakop sa kaaway? So ganun po siya. Ngayon, pagka pinili natin si Satanas, talo yung Diyos sa labanan mismo, hindi lang sa buhay ng tao. Bakit? Tignan natin mamaya, no? Ngayon, ang sabi pa dito, while it is true that many from time to time God have dedicated their lives to God and live without sin for a periods of time. Meron daw mga tao, no, na talagang i-dedicate nila yung buhay nila sa Diyos at hindi nagkasala. Pero ang sabi ni Emil Andreasen, and by the way, uulitin ko, sabi ito ni Emil Andreasen, hindi ng Seventh-day Adventist mainstream. Ang sabi niya, Satan claims, ito daw yung mga nabuhay ng matuwid, Satan claims that these are special cases. Special cases ito. Bakit? Katulad daw ng kaso ni Job. Kasi hindi siya and do not come under the ordinary rules. Kung bakit special cases ito? Kasi hindi sila nag-submit doon sa ordinary rules. Ano ba 'yon? He demands a clear-cut case. Sabi ni Satan, kailangan merong clear-cut case where there can be no doubt, where God has not interfered. Yun. Kasi doon sa mga nauna na labanan sa pagitan ng mabuti at masama, halimbawa, katulad ng kay Job, hindi yun uubra. Bakit? Sabi to ni Emil Andreasen, kasi tinulungan siya ng Diyos. Tignan ninyo, ang sabi niya. Kaya ang sabi niya dyan, and where God has not interfered, hindi siya pwedeng mangailam. Okay? Nasusundan po ninyo? Ang sabi ni Satan, sabi ng Last Generation Theology, sabi daw ni Satan, na kailangan doon sa mangyayaring labanan, huwag kang mangingailam. Okay? Huwag kang mangingailam. Kaya, ang sabi niya, God is ready for the challenge. He bided this time, the supreme exhibition, supreme exhibition has been reserved until the final contest. Out of the last generation, God will select His chosen ones. Ayan, escape ko na po yan. Ang sabi dito, Satan has claimed that those who in the past have served God, yung mga nag-serve sa Diyos, ang sabing ganon, and have done so far from mercenary motives, that God has pampered them, pinalagaan sila, sabi ni Emil Andreasen, sabi daw ni Satan, no? Hindi yun pwede, kasi inalagaan mo yun. Kaya nga sabi niya dyan, and that he, Satan, has not had free access to them. Now, ang sabi dyan, but he charges that God is afraid to let them do this. Give me a fair chance, Satan says, and I will win out. No? Ang sabi niyan, and so to silence forever Satan's charges, God permits Satan in the last generation to try His people to the outmost. O yan na. So, para mapatahimik yung mga akusasyon ni Satanas, pinahintulutan ngayon. By the way, ano yung challenge ni Satan? Ang challenge ni Satan, susubukin niya yung last generation of people na hindi mangengielam yung Diyos. Hindi siya mag-interfere. Kaya nga itong last generation theology, nagpo-promote sila ng absolute perfection na hindi pinanghahawakan ng Seventh-day Adventist mainstream. Kaya nga, sabi diyan, tignan po ninyo mga kapatid, God removes His Spirit from the earth. No? So, para hindi makapangialam yung Diyos doon sa labanan, ang ginawa daw ng Diyos, sabi ni Emil Andreasen, ni-remove niya yung Spirit. God, to make the demonstration complete, does one more thing. Ano yun? He hides Himself. The saints cry to God day and night for deliverance, but He appears not to hear.
Nagtago yung Diyos doon sa mga nananalangin sa kanila. Yun yung sabi ni M.L. Andreasen. Kaya nga, doon pa lang mararanasan ni Satan daw yung pagkatalo. Kasi tignan po ninyo, through the last generation of saints, God stands finally vindicated. Through them, He defeats Satan and wins His case. Now, ang sabi natin kanina, doon sa great controversy o doon sa labanan ng mabuti at masama, pagka hindi nakapag-produce yung Diyos ng taong makasusunod sa Ten Commandments o sa Commandments of God, perfectly talo siya sa tinatawag natin na labanan ng mabuti at masama. Yun yung pananaw ng last generation of theology. Itinatanggi kasi ng proponents ng last generation theology na si M.L. Andreasen ay nagtuturo ng absolute perfection. Itinatanggi nila yon. Bakit? Kasi kailangan nila yun itanggi para masabi na biblical yung turo ni M.L. Andreasen. But the problem is, mayroon kasing mga aklat si M.L. Andreasen na naniniwala siya na maa-attain ng saints yung absolute perfection. Okay. Bakit natin nasabi, mga kapatid at kaibigan, na yung pagkatalo ng Diyos at pagkapanalo ni Satanas, yun ay may kinalaman sa great controversy at hindi lang doon sa buhay ng isang individual. Kasi ang sabi niya doon sa isa niyang aklat na Saints and Sinners, page 191, if they fail, sabi ganon, Satan wins and God loses. Tignan po ninyo ito. It is the final and decisive battle between Christ and Satan. Yun daw yung final and decisive battle. No? Christ has already overcome Satan, but now He overcomes through His saints. Pero tignan po ninyo yung salitang decisive battle. Alin yun? Yung labanan ni Satan at ng saints. Yun daw ang decisive battle. Yun ay delikado, mga kapatid. Delikado yun. Kasi kapag sinabing decisive battle, yun ang magtatakda ng tadhana ni Satanas. At yun ang magtatakda ng tadhana natin. Kasi yun yung decisive battle. Na yun ay isang malaking pagkakamali, yung turong iyon. Bakit? Kasi mga kapatid, yung decisive battle, hindi yan mangyayari sa hinaharap. Hindi yan mangyayari sa pagitan ni Satanas at ng mga mananampalataya. Kundi yung decisive battle ay nangyari sa cross. Dahil sa cross, nagkaroon, yun ang nagtakda ng kapalaran ni Satanas. At yun ang nagtakda ng ating kapalaran dahil sa cross. Sa pagkamatay ni Kristo sa krus, mga kapatid, yun ang nagtakda. Yun ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Amen? Kaya nga ang Amen. sabi, Satan will claim that if they do hold fast their faith, it is because God will not let him test them. God is protecting them. But tignan po ninyo yung challenge. But take that protection away and they will sin. God is ready for the challenge. Yan yung sabi ng Last Generation Theology. Yan yung sinabi ni M.L. Andreasen. Ano yun? Huwag mo dapat pabayaan ng Diyos. Sino? Yung nananampalataya sa Kanya. Bakit? Dahil yun ang challenge ni Satan. At ang sabi ni M.L. Andreasen, mga kapatid, ano po? Pinayagan sila. Pinayagan ito ng Diyos. O, tignan po ninyo. Ngayon, ang sabi po dun sa ating website, how has the cosmic conflict continued throughout the recent history? Bakit mahalaga ito? Mahalaga ito, bakit? Sapagkat dito natin makikita na yung cosmic conflict nagpatuloy, hindi lang ito tungkol sa last generation of people. Kundi, ang sabi diyan, Satan's effort to mar the character of God didn't stop with crucifying Jesus. His goal was to turn every human against him. In the book of Acts, sa panahon pa lang ng mga apostol, there are many stories of the persecution of the early
church endured. Pag binasa po ninyo yan, mga kapatid, yung cosmic conflict nagpatuloy. Kailan? Magmula pa nung panahon ng mga apostol at hindi lang to tungkol sa last generation of people. Now, ano ba yung paniniwala ng Seventh-day Adventist? Kung hindi pinanghahawakan ng Seventh-day Adventist yung pananaw at position ng last generation theology, ano naman yung pananaw nila? Tignan po ninyo ito. Sa preamble ng belief number 11, Growing in Christ, by His death on the cross, Jesus triumphed over the forces of evil. He who subjugated to the demonic spirit during His earthly ministry has broken their power and made certain the ultimate doom. Tignan po ninyo ha. Yun daw pong ultimate doom nung yung kanilang kawasakan, yung nagtakda ng kanilang kapalaran, mga kapatid. Yun daw pong cross, yung pagkapanalo ni Kristo sa cross. At alam po ninyo, mahalaga ito sa mga Seventh-day Adventist at lalo't higit sa mga hindi rin kaanib ng iglesia. Mahalaga ang pagkapanalo ni Kristo sa krus. Bakit? Ang sabi dito, Jesus' victory, ayan o, Jesus' victory gives us victory over the forces of evil that seek to control us. As we walk Him in peace, joy, and assurance of His love, now the Holy Spirit dwells within us and empowers us. Naniniwala ang Seventh-day Adventist Church na talo na si Satanas sa krus. Now, ang sabi pa dito, the cross is the central of God's plan salvation. Without it, Satan, his demonic forces would not have been defeated. Hindi sila matatalo kung wala daw yung cross. The problem of sin would not have been solved. The death would not have been crushed. No? Through His death on the cross, Christ triumphed over Satan. Ano pang sabi diyan? From the very temptation in the wilderness through the agony of Gethsemane, Satan mercilessly led the attack against the Son of God to weaken His will and to cause His way to falter, to lead Him to distrust His Father, and through the pressure Him to detour from the path of bearing the bitter cup of humanity's sins as a vicarious sacrifice. The cross was the final onslaught. Kaya nga mga kapatid, sa gabi na ito, akin pong ipinamamanhik. Ano yun? Na mahalaga ang kamatayan ni Kristo sa krus. Bakit? Sapagkat ito ang kanyang pagkapanalo. At ang sabi doon sa binasa natin kanina, malalasap natin ang pagkapanalo kay Satanas. Bakit? Sapagkat siya ay lubusang tinalo ni Kristo. Yung pagkapanalo ni Kristo ay mapapa sa atin din. Paano? Kung tayo ay manghahawak sa kanyang mga pangako, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi sa Juan 12:30 hanggang 32, at sinabi ni Jesus sa kanila, ang tinig na iyon ay ipinarinig hindi para sa akin, kundi para sa kapakanan ninyo. Dumating na ang paghatol sa mga tao sa mundo. Malulupig na si Satanas na siyang naghahari sa mundong ito. At kapag itinaas na ako mula sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. Malulupig na si Satanas. Kailan yan? Ito po ay pangitain. O ipinaliliwanag, ipinahihiwatig ng Panginoon ang kanyang kamatayan. Kaya nga sa Hebreo 2:14, at yamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo. At narinig ko rin si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. No? Ano pa? Ang sabi dito, mga kapatid, yan yung binasa natin kanina. Jesus' victory gives us victory over evil forces that seek to control us. Kaya mga kapatid ko, hindi ko man alam kung ano ang inyong pinagdadahanan. Kayo man ay may pinaglalabanan ngayon. Kagaya ko, may kahinaan din. Ngunit tayo ay magtatagumpay sa laban ng mabutit masama kung tayo ay manghahawak sa pangako ng Panginoon. Ang lahat ng bagay ay kaya nating malagpasan sapagkat si Kristo ang nagpapalakas sa atin. Philippians chapter 2 verse 14. Mga kapatid, tunay ang pangako ng Diyos. Tunay ang pangako ng Diyos. But Christ, by giving up His life on the cross,
crush the power of Satan. Kaya nga, Colossians 2:15, doon din sa krus nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag niya. On the cross, the battle had been won. His Christ right hand and his holy arm gotten him in the victory as a conqueror. He planted his banner on the eternal heights. All heaven triumphs in the Savior's victory. Satan was defeated and knew that his kingdom was lost. No? Kaya nga ang sabi diyan, alam niya na siya ay talo na. Satan, alam ni Satanas na na siya ay mapupunta na doon sa pagkawasak. Yung kanyang kaharian ay mawawala na talaga. Bakit? Sapagkat siya ay natalo na sa cross. At ito yung decisive battle, hindi yung mangyayari sa last generation of people. Kasi pag sinabi nating decisive battle, yan yung magtatakda ng kapalaran ni Satanas. Yan yung magtatakda ng kapalaran nating lahat. Ang sabi pa ni Mrs. White sa kanyang aklat, no? 1 SM 3:41 paragraph 3, the victory gained at his death on Calvary broke forever the accusing power of Satan over the universe and silence his charges. Tignan po ninyo mga kapatid kong Adventist at sa atin pong mga kaibigan. Doon po sa writings ni Mrs. White, ang sabi niya, the victory gained at his death on Calvary. Anong nangyari? Broke forever the accusing power of Satan over the universe and silence his charges. Kailan daw ito? Kailan daw nasagot yung charges ni Satan? Doon sa cross, sa pagkapanalo ni Kristo sa cross. Pero sa LG, titignan ninyo. And so to silence forever Satan's charges, God permits in the last generation to try His people to the utmost. Magkaiba siya. Iba yung sinasabi ni Ellen White sa sinasabi ng last generation. Kay Ellen White, no, nasagot na yung mga charges, yung mga accusation ni Satan doon pa lang sa cross, sa pagkapanalo ni Christ. Pero sa kanila hindi pa tapos 'yon. Kailangan pang i-try sila, no? Kailangan pa silang i-try. Tignan po ninyo, Desire of Ages 130 paragraph 3, Christ's victory was as complete as had been the failure of Adam, no? Sa Revelation 5:5, and one of the elders said unto me, weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. Now, gusto ko pong pansinin niyo yung salitang hath prevailed. Ang sabi po dito sa, ayan, wait lang ha. Ayan, nakikita po ninyo, yung hath prevailed mga kapatid, dito po sa Seventh-day Adventist Bible Commentary Volume 7, page 771, yung hath prevailed, to be victorious. This points directly to Christ's victory in the great controversy with Satan, which is the basis of his right to open the book. Inasmuch as no else in the entire universe could do this, his victory is unique. An angel could have not taken Christ's place, for the basic issue of the great controversy is the integrity of the character of God, which is expressed in his law. Neither angel nor man could have accomplished this vindication. Wala daw pong makagawa nun. For they themselves are subject to the law. Only Christ, who is God, and whose character the law is an expression, could have achieved such vindication of the divine character. This fact is central to the thought of chapter 5, no? So, ang sabi pa po dito mga kapatid, no? The devil's plan from the beginning has been tried to make the creatures believe that God was not really just loving, that his law is oppressive and hurtful to them. No wonder refers to the devil as a lion, the father of lies. In contrast, Jesus came to testify the truth and directly countered the lies of Satan, defeating, ultimately destroying the devil and his power. Kaya nga dito makikita po ninyo na iba yung pong gustong i-point ng last generation theology sa point na gustong i-point ng Seventh-day Adventist talaga sa kabuuan.
Kaya nga, ang sabi po dito, mga kapatid, ayan, dito po sa the three cosmic messages, no, sa Sabbath School lesson, ito po ay noon pong Tuesday, no? Tuesday. Ang sabi dito, although the battle is still rages on earth, ayan, kasi nagpatuloy yung labanan eh. Pag binasa po natin yung Revelation chapter 12 verse 17, no, at nakipagbaka yung pong dragon sa mga nalabi, sa nalabi ng kanyang binhi. Kaya po yung battle ay nagpapatuloy pa. Satan has lost, period. Kahit na nagpapatuloy pa yung labanan, talo na si Satan, period. This is true not only Christ's ultimate victory at the climax of human history, but it is also true that in our battle over the principalities and power of evil, in our personal lives, some Christians live frustrated defeat. They are hoping for victory over some attitude or habit but never grasp the reality of Christ's victory for them in their personal lives. Kaya nga mga kapatid, no? Kaya kahit po nagpapatuloy yung labanan, mga kapatid. Now, ang gusto ko po lang ipakita dito, una, bakit magkaiba? O saan nagkaiba yun pong plus generation theology and yun pong Adventist mainstream. Sa kanila, yung labanan ay hindi pa tapos, nagpatuloy pa ito, no? Yung digmaan kasi mga kapatid, tama, nagpatuloy pa ito. Pero sa kanila kasi yung labanan, no, o yun pong fate o yung kapalaran ni Satan, hindi pa alam. Kumbaga yun pong problema ng sin, problema ni Satan, hindi na settle sa cross. Kaya ang sabi nila, yung pagkapanalo o yung talagang ultimate defeat sa great controversy ay malalasap lang ni Satan pag tinalo na siya nung tinatawag nating last generation of people. Kaya nga po, in conclusion mga kapatid, ang sabi ni Dr. Coberson Langhu, Assistant Professor, Division of Religious Studies in Spicer Adventist University, ang sabi niya, Andreassen's great controversy theme does not differ much from Ellen White's. In fact, his beliefs were based on Ellen White's concept. The slight difference is in the purpose of the saints and their righteous lives. No, ito po yung kanya sinasabi. According to the spirit of prophecy, the saints through their lives will help to vindicate the character of God, while Andreasen went further by teaching that the vindication of God's character depends on saints. No? Tapos ang sabi pa daw niya, if they fail, God fails. Satan can claim victory over God if the saints fail. However, the spirit of prophecy teaches that the victory over Satan had already been accomplished on Calvary when Jesus cried, "It is finished." No? Kaya nga, yun po yung sinasabi ni Dr. Coberson Langhu. Kaya nga, ayan po, no? Ang sabi pa po dito bilang panghuli, Desire of Ages 762 paragraph 1, through Jesus, God's mercy was manifested to men. But mercy does not set aside justice. Ayan. Ang sabi pa dito, the law reveals that the attributes of God's character, not a jot or title could be changed. Ayan. God did not change His law, but He sacrificed Himself in Christ for man's redemption. No? Ayan. By His life and His death, Christ proved that God's justice destroys His mercy, but that sin could be forgiven, that the law is righteous and perfectly obeyed. Satan's charges were refuted. God had given man unmistakable evidence of love.